Tawagin niyo na lang akong Dolor. Dati akong estudyante ng isang unibersidad, tubong Quezon Province. Tahimik akong tao pero hindi naman ako madaling matakot. May kakaibang kwento ako na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Ito ay tungkol sa karanasan ko sa isang boarding house sa Maynila na natirahan ko habang ako'y nag-aaral ng kolehiyo. Bagong lipat ako noon sa boarding house. May kalumaan na ang bahay na ito. Ginawang boarding house para sa mga estudyante. Karamihan ng mga kasama ko, mga kabatchmate ko rin sa universidad. Medyo sira-sira na ang bahay. May mga lamat pa sa pader. Kahoy ang sahig. Nasa second floor ako naka-assign. Ang kwarto ko ay nasa dulo ng mahabang pasilyo. Sa una, normal naman ang lahat. Na magtagal, napansin kong may kakaiba sa bahay, lalo na sa mga alanganing oras ng gabi. Si Mang Teodoro ang may-ari ng boarding house. Matabang lalaki na laging nakasuot ng nangungutim na puting kamiseta. Laging pawisan kahit hindi naman mainit. Makikita ang makapal niyang bigote na palaging basa ng laway. Habang nakasimangot at nagmamaktol sa halos lahat ng bagay. Tuwing magreklamo ako tungkol sa mga ingay at kababalaghan sa kwarto, agad naniningkit ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala o baka inis lang na may makaistorbo sa araw niya. Kung ayaw mo, di lumipat ka sa iba. Palaging galit niyang sinasabi. Ayaw niyang makarinig sa kahit na anong reklamo. Madalas niyang sabihin na gawa-gawa lang daw namin ang mga naririnig. Kahit ganoon ang reaksyon niya, hindi rin maiwasan ni Mang Teodoro na bigla na lang mananahimik. May pagkakataon na umiiwas din siya makipag-usap sa mga tao kapag dumarami ang reklamo sa boarding house niya. Noong unang linggo ko pa lang, nakakarinig na ako ng mga kakaibang ingay at yabag sa hallway kapag gabi. Inakala ko na isa sa mga boarders ang naririnig ko. Nung tanungin ko ang mga kasama ko, sinabi nilang walang ibang kwarto na occupied sa second floor bukod sa akin. Iniisip ko noon, baka naglilinis ang landlord ng bahay, kaya binabaliwala ko na lang. Isang gabi habang abala ako sa pag-aaral, nakarinig ako ng pagkatok sa pinto ng kwarto ko. Tapos, pilit na pinipihit ang doorknob. Nailak ko yon kaya hindi ito nabuksan. Baka ako si Mang Teodoro. Pero laking gulat ko nang tinignan ko sa labas. Walang tao. Pumasok ko ulit. Pero maya-maya, narinig kong bumukas ang pintuan sa kabilang kwarto. Siguro may bagong boarder, kaya minabuti kong puntahan. Nang sumilip ako sa nakabukas na pinto, nakita ko ang isang babae. Nakatalikod siya at nakatayo lang sa gitna ng silid. May mahaba siyang buhok na parang basang-basa. Nakalugay at tumatabing sa mukha niya. Parang bagong ligo yata. Napansin ko lang na halos nangingitim ang kanyang damit. Luma at medyo sira-sira na. Nang lalapitan ko na sana siya, bigla na lang sumara ng kusa ang pinto. Wala namang malakas na hangin noon. Nasabi ko na lang sa sarili ko na napakasuplada naman ang bagong boarder na ito. Sa loob ng linggong iyon, halos hindi ako makatulog. May mga gabi na biglang may mga yabag na tila nasa loob ng kwarto ko. May mga kalubog din mula sa kabilang silid na parang may bumabagsak na mabigat na bagay. Ang pinaka-weird ay yung nararamdaman kong may humihila sa kumot ko sa madaling araw. Sa umaga, hirap akong mag-concentrate sa klase dahil sa puyat. Halos makatulog na ako sa mga lecture sa school. Madalas akong sinasabihan ng mga kaklase ko na matamlay at lagi daw akong wala sa sarili. Dahil hindi na talaga ako makatulog,
Nagpasya akong ikwento ang mga naririnig at nakikita sa mga boardmates ko. Nang marinig nila ang sinabi ko, napansin ko ang takot sa kanilang mukha. Ipinagtapat nila sa akin na ang kwarto sa tapat ko ay 2 buwan nang walang nakatira. Maraming boarders na ang hindi tumagal dahil sa mga pagpaparamdam, lalo na sa silid na iyon. Napabalita na may isang babaeng nag-stay doon. Nagpakamatay ito matapos siyang mabuntis at hindi panagutan ng kanyang boyfriend. Mula noon, may nagpaparamdam na sa kwarto at mga kalapit nito. Kinilabutan ako sa kwentong narinig ko. Nang gabing yun, hindi ko alam kung paano ako matutulog ng payapa. Sa kapila ng pagod, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Hindi ko na alam kung imahinasyon ko lang ba o totoo, pero ramdam ko ang bigat sa paligid. Ng mga bandang 3:00 na ng madaling araw, may narinig akong mahinang yabag. Palapit ng palapit sa pintuan ko. Nagdasal ako na sana isang normal na tao lang ang nasa labas, pero pagtingin ko sa ilalim ng pinto, walang palatandaan na may taong nakatayo doon. Tumindig ang balahibo ko sa isiping kaluluwa ang gumagawa ng ingay. Nagdesisyon akong lumabas ng kwarto para makasigurado. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ng pinto. Nang makalabas na ako sa hallway, nakaramdam ako ng malamig na dampi sa likuran ko. Tumingin ako sa kaliwa. Laking gulat ko nang makita ko na nakatayo doon yung babaeng nakita ko sa kabilang kwarto nung isang araw. Nakaharap siya sa akin. Maputla ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko nagawa na tumakbo pababa ng hagdan. Habang pababa ako, napalingon ako sa taas ng hagdan. Nang hilakbot ako nang makita ko siyang nakatayo sa taas na nakatitig sa akin ng matalim. Sa pagmamadali kong bumaba, nadulas ako sa hagdanan. Narinig ko pa nga yung tunog ng pagkabasag ng sarili kong katawan sa sahig. Kaya lang ang sakit ay hindi ko ramdam dahil sa takot at kaba na nakikita ko. Ang kanyang nanilisik na mata ang huling naaalala ko bago ako nawala ng malay. Nang magising ako sa ospital, nagpasya akong hindi na bumalik sa boarding house. Ipinakiusap ko na lamang sa isang kaibigan na kunin ang mga gamit kong naiwanan. Hindi ko na kayang bumalik at makita ulit ang multo ng babaeng yun. Hindi ko malilimutan ang takot na idinulot nito sa akin. Hindi nagtagal, pansamantalang ipinasara ang boarding house, pero hindi dahil sa kababalaghan o pagpaparamdam ng multo. May mga nakabindin pala itong kaso. Ayon sa mga pulis na nag-imbestiga sa boarding house, may hinala silang may foul play sa likod ng pagkamatay ni Lorna. Hindi tulad ng unang iniulat na nagpakamatay ito. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakakalap sila ng mga ebidensya nagtuturo na posibleng may kinalaman ng landlord dito. Pumalat kasi ang balita na may lihim palang relasyon si Mang Teodoro kay Lorna, isa sa mga dating umuupa ron. Bale, kapalit ng libreng renta, naging malapit si Lorna kay Mang Teodoro. Nagkaroon sila ng ugnayan na halos ligid sa kaalaman ng lahat, hanggang sa magbuntis nga siya. Ang messenger account na natagpuan sa cellphone ng biktima ay nagpapakita ng mga pagbabanta ni Mang Teodoro kay Lorna. Lalo na't pinagbabawalan siya nitong magsumbong kahit kanino tungkol sa kanilang relasyon. Ngayon, hinihintay na lang ng mga investigador ang resulta ng DNA test mula sa mga team na nag-iimbestiga para makumpirma ang tunay na nangyari. Sa ngayon, nakakulong si Mang Teodoro habang patuloy ang investigasyon sa kaso. Dahil dito, umalis na rin ang asawa at anak niya mula sa boarding house. Ayon sa mga estudyanteng dating nangungupahan doon, kahit ang pamilya ng Mang Teodoro ay hindi rin nakaligtas sa
panggagambala ng multo ng babae sa kwarto sa ikalawang palapag. Dumagdag pa ang kahihiyan na kinasangkutan ng kanilang pamilya. Ipinapalagay na maaaring may alam sila sa mga pangyayari, kaya lang ay pinili na lang nila na manahimik. Hanggang ngayon walang sino man ang nagnanais pang umupa ron, sa takot na maaaring gambalain sila ng kaluluwa ni Lorna.